Di ba ngayon mainit yung issue ng Pogo? Pogo, yung Philippine Offshore Gaming Operations or Operators. Alam naman natin na talagang lumaking industriya ng panahon ni President President Duterte. Diba? Ngayon, hindi pa natin alam kung anong gagawin ni President Marcos kasi wala naman siyang pronouncement whether tutuloy o hindi, di ba? So far, status quo. Pero ngayon, mas maingay yung mga senador at mas maraming nag-iingay tungkol dyan. Unlike before, di ba, noong panahon ni Duterte, iilan lang. If I'm not mistaken, dalawa lang. Yung maingay talaga. Si Risa Ontiveros at saka si Sherwin Gatchalian. Ngayon, maraming nag-iingay. Hindi ko sinasabi nakikisaw-saw, pero parang hindi ko rin sinasabi na discover na rin tapang nila ngayon dahil iba na yung presidente. Pero my point is, mainit na issue yung Pogo. Pwede rin bang idikit kay Duterte, tapos pang counter. Kasi diba nung huling pinag-usapan natin, marami mga sanga-sangang issue na parang binubuo to form pressure, diba? Or para mag-snowball, para mapababa yung credibility ng Marcos. Ito ba pwedeng gawin nila pambalik? Yes. Una, bago ko sagutin yan, hindi ko rin sinasabi na itong mga sumasakay ay gusto mag-fundraising sa mga Pogo. Wala akong sinasabing ganon. Wala naman siguro. Wala akong sinasabi na kaya sila bumabanat, attack and collect, para dahil re-electionist sila, bakang magbigay ng contribution sa kanila dahil bumabanat sila. Para sila later on hindi na bumanat. Wala akong sinasabing ganon. Para lang tanggalin natin yun. Tanggalin lang natin yun. Baka kasi idikit mo . Ako hindi ko naisip yan ever. Seryoso, hindi ko naisip yan. Ako naniniwala ako na talagang naninindigan lang sila sa tama. Hindi, yung iba naman talaga naninindigan. Pero 6 yung re-electionist . 6, di ba? Si Risa naman, hindi naman tatakbo. Di ba? So, yun naman ay gusto ko lang tanggalin. Pero definitely, yung Pogo kasi ay lumobo nung panahon ni Digong. At isa sa mga alam ko na pinakamalalaking padron o mismong may-ari ng mga Pogo ay yung hinahanap na dating presidential advisor for economic ba yun? Entrepreneurship? Yung Michael Yang. Na parang hindi mahanap ngayon. At nililink ngayon dun sa mga malalaking drug bust na nangyari. So hindi lang siya nadidikit sa Pogo, nadidikit din siya sa drugs. At siya yung presidential advisor ni Digong. Wala akong naisip pahiwatig, nakasabwat si Digong dyan. Sa kabila ng testimony ni Las Cañas. Dahil everybody is innocent unless proven guilty. Maliban siguro sa ilan. Ay, ganun ba? Ganun ba yan? Everyone is innocent before until proven guilty. Oo. Di ba may kasabihan, tell that to the Marines? Meron yatang bagong kasabihan. Meron din ganon. Parang yung hearing, napanood ba yung hearing? Ay, wala ka nga pala rito. Nanonood ako. Anong hearing yan? Yung sa Congress, yung EJK, Human Rights. Okay, Benny Abante. Tapos nandun si Guevara. Diba? Tinanong si Guevara na tingin mo ba may human rights violation? Meron. Ang hindi tinanong, anong ginawa mo? Ikaw yung Secretary of Justice noon . Anong ginawa mo doon sa EJK? Nung nagpa-pile up na yung EJK? 10, 20, 100, 1,000, 1,000, 30,000. Anong ginawa mo? Pwede bang dagdagan? Tayo naman na meron lang, nanonood lang doon sa hearing. Pwede rin ba tayo magtanong doon sa congressman tsaka rin sa dating DOJ secretary? Anong ginawa ng DOJ? Kayong congressman, ba't tatahimik kayo ng mga panahon na yon? Bigla kayong tumapa ngayon. Tama. Kaya nga kinatay sila ni Carmila . Ano sabi? Doon sa paborito mong channel. Sabi, anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Ba't ang dami nyo sinasabi ngayon? Anong ginawa nyo nung panahon nyo? Tinanong ko dyan si Congressman Abante nung na-interview ko nung last week. Ang palusot niya ang paliwanag niya ay ano ba nasabi ko? Ang sabi niya, hindi pa naman daw siya yung head ng justice ng Human Rights Committee. Yun. Ganun pala yung kailangan head ka ng Human Rights Committee para makapagsalita ka. Yung sasabihin ko, parang kanyo, non sequitur. Diba? Parang napakalaking non sequitur nun,
Mm. Pero, sige, palampasin na natin. At least sinisimulan na ngayon, no? Pero Sinisimulan na. ako gusto ko malaman, ano ba yung iniinom na kape o meron bang ininom na gamot yung ilang mga politiko natin? Yung meron bang parang supplement yung 'pag ininom mo bigla kang tatapang? Meron din yung may amnesia. Oo. Meron din gano'n. Meron din gano'ng gamot. Baka maraming gamot yung ininom. Naghalo-halo. Naghalo-halo, oo. Hindi kasi nagugulat ako, meron palang mga parang ano, yung ano ba yan, kumain ng Nutriban, parang biglang tumapang eh. Yun na naging righteous. Oo. Tawag ko dyan, biglang nagkaroon ng ano, nakainom ng righteous pill. Yan. Diba? Ibig sabihin ito, sige, pag-usapan natin itong ano, yung story ni ano, ni Alice Guo. Okay? Saan ba dapat ano, matagal na naman kayong ano no, nag-observe ng mga ganyang pagdinig, no? Okay? So far, ano sa tingin nyo? Matutuluyan ba ito? Ibig sabihin, mapupunta ba to doon sa kanyang logical conclusion? Given how our senators have been pounding on this issue. Well, sana. Pero sa Pilipinas kasi, skeptical ako sa logic eh. Lalo na sa logic ng mga hindi ko na tinatawag na logical eh. Logic at saka conclusion. No? Parang minsan hindi sila nag-aabot eh. No? Kaya mahirap minsan ang logical conclusion dito. Sana magkaroon. Dahil ito kasi ay masyadong celebrated case na eh. Di ba? Marami nang, pero mo, isa yata to sa pinaka-dramatic, pinakamatagal na hearing. Nagpapatuloy pa, nasarhan na ng Senado eh. Balak pa yata magkaroon pagbalik. At pero marami pa rin hindi na itanong eh. Dahil pati nga sila Loren Legarda eh, napuno na eh. Hindi na kinaya eh. Kaya, halimbawa, hindi ko narinig itanong, sino ba dentista mo? Nung bata ka ba, kumakain ka ng candy at saka chocolate? Ibig sabihin, kung kumakain ka ng candy at saka chocolate, sumasakit ang ngipin mo. Kung sumasakit ang ngipin mo, kanino ka nagpapatingin na dentista? At ano pangalan ng dentista na yon? Medyo malabo naman na hindi mo kilala. Your Honor, hindi ko na po maalala. Ikaw siyempre, nagkasakit ka kahit hindi pa uso COVID noon, nilalagnat naman tayo ng mga bata. Di ba? Sinong doktor mo? Hindi ko po maalala. Hindi ko na po maalala. Oo. Di ba? Ibang tanong. Ako na sasagot. Ibang tanong. Gaano karami ba yung baboy nyo? Paano ka nakakabili ng helicopter, ng McLaren, at 15 kotse? Napakaraming baboy naman para kumita. Hindi po kasi naikwento ni Teacher Rubilin kung ilan po yung baboy namin. Pero, Your Honor, hindi ko na po maalala. Yun, dami pang no? Kaya, all things constant, parang napapanood ba yung Doctor Who? Yung dati, bakit? Yung, di ba, yung galing sa ibang dimension, parang sumulpot na lang siya rito eh. No? Wala siyang dalang kahit ano, sumulpot siya, pero magaling magtagalog. Magaling pumunta ka sa University of Beijing, ang daming klase ron eh, ang daming mga classroom, tinuturo Tagalog. Oo, nakita ko yun, first hand. Nakausap ko. Talo pa ako magtagalog eh. Talaga? Mas grammatical pa kaysa sa akin eh. Parang graduate ng Ateneo eh. Pero ano rin, kasi nung pinapanood ko yung proceedings na yun, mahaba yun, no? Ang maganda kasi yung mga senador, ano sila para bang, wala naman ako na sense na may nag-grandstand, no? Siguro meron pa rin, hindi man maiwasan yun. Pero unlike in some hearings in the past, magaganda yung mga tanong Napansin ko na medyo kasi, yung kunwari kay Senator Loren Legarda, ang ganda ng pinupunto niya, pero kasi, gusto ko madinig yung sagot Miski alam mong predictable yung sagot, pag masyadong loaded kasing question, nakakalusot siya 'Di ba masyadong frustrated yung yung pagsasalita ni Senator Loren. Oo. Parang binombard niya ng questions Sana isa-isa. Naalala mo sino yung mga kalaro mo. 'Di ba? Or baka nagpe-perform siya. Pwede. Yun lang. Si Loren. Kaya ganun yung kanyang estilo. Yun nga Kasi ako gusto ko madinig yung sagot Baka hindi siya naghahanap ng maayos na sagot. Oo. Pero iba yung gusto.